Mga kaganapan ngayon pong araw na ito, balikan ho natin ang usapin po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin ang batikang constitutional litigator si Attorney Ernesto Francisco Jr., mga kabombo, at isa po sa mga celebratory lawyer. No? Kasunod nga po nitong ruling ng Korte Suprema lately doon ho sa impeachment campaign laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Thank you for joining us, Attorney. Yeah, magandang hapon din sa inyo at maraming salamat. Kamusta ho kayo, Attorney? Kamusta ho ang pagtutok ho ninyo sa mga kaganapan after po nitong una, yung ruling po ng Supreme Court, and then pangalawa, yun pong naging action lately ng Senado, Attorney? Yeah, ako'y nakatutok dito dahil nga ito ay concern dito yung desisyon ng Korte Suprema noong 2003, yung Francisco versus House of Representatives. Yes, on that part, Attorney, gusto kong balikan po yung nauna hong decision ng Korte Suprema doon sa impeachment campaign against Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, marami pa rin po yung mga pumupuna and of course, mga legal luminaries, dati hong mga justice ng Supreme Court saying na ito ho ay may mga nilabag din ang Supreme Court. Lalo ho doon sa sinasabi nga ho ninyo kanina, Francisco ruling. Ano hong take ho ninyo dito after po ninyo mabasa yung pong inilabas na ruling ng Korte Suprema last August 3, Attorney? Ang nagkamali dito ay ang House of Representatives dahil iniwasan nila yung saligang batas natin na nagsasabi na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain sa Senado sa loob ng isang taon. Iniwasan nila yung provision ng saligang batas natin, nilabag nila yung sarili nilang House Rules on Impeachment. Nung upuan nila yung tatlong naunang impeachment complaint, wala kasing discretion, walang pagpasya, walang karapatan ang sino man kahit yung House mismo o yung House Speaker at saka yung Secretary General na hindi aksyonan kaagad ang isang impeachment complaint na isinampa ng isang mamamayan kung ito ay nindorso ng Kamara. Dito nagsimula yung problema. Kasi kung titingnan yung House Rules on Impeachment, ay talagang dapat nilang inaksyonan. Ang ginawa nila, inupuan nila, and at the last minute, inantay nila yung fourth impeachment complaint na isinampa ng 205, mahigit one-third ng miyembro ng House, at inuna nila ito sa order of business. Nung gawin nila yan, in effect, dinismiss nila yung naunang tatlong impeachment complaints. Salungat yun. Now, ang ginawa ng Korte Suprema dito ay based on this set of facts ay nagkaroon lamang ito ng interpretasyon kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas dito. At yun nga, inilatag nila kung ano yung dapat gawin ng Kamara. So, by way of clarification, Attorney, saan po tayo magsisimulang magbilang para ho doon sa one-year bar rule? The moment ho ba na na-file na po yung impeachment complaint or kailangan po munang ma-validate dito? Kasi sabi ho rin po ng Korte Suprema, dapat makita na hindi dapat sham complaint yung inihain. So, saan po doon yung pagsisimulan nating pagbilang para ho doon sa one-year bar rule, Attorney? Kung ang isang impeachment complaint ay isinampa ng isang mamamayan at inindorso ng isang miyembro ng Kamara o isinampa mismo ng isang maraming miyembro ng Kamara, ang one-year bar rule ay magsisimula pag-file ng impeachment complaint at pag-refer nito sa Committee on Justice. Now, kung ang impeachment complaint ay isinampa ng one-third ng members of the House, kung susundin natin ang mismong rules on impeachment ng House of Representatives, dapat ito i-refer din sa Committee on Justice. Hindi ito direct. Bakit kailangan i-refer sa Committee on Justice? Dahil kailangan ding tingnan kahit sinampayan ng one-third ng miyembro ng Kamara, dapat ding tingnan kung supisyente ba yan sa forma at sa laman. Tulad halimbawa nitong fourth impeachment complaint, dahil hindi siya dumaan dyan, pag sinuri ito, meron itong mga nilabag sa ating saligang batas. Halimbawa, merong mga akusasyon dito na hindi naman nangyari nung yung inaakusahan nila ay vice presidente. So may ganong proseso. Now yung sham complaint naman, ang nakakaligtaan ng karamihan ay ganito. Ganito yung proseso.
merong 10 session days from the filing of the impeachment complaint para ito i-refer sa House Speaker at yung House Speaker i-refer sa Committee on Rules para masama ito sa order of business. Kaagad-agad yan, no? Hindi aantayin yung pang-sampung araw. Dapat on the first day after the filing of the impeachment complaint, dapat ginawa na ito. Now, pagkasama niyan sa order of business, merong 3 session days para ito talakayin ng House as a body in plenary. Pag-uusapan nila, dapat magkaroon sila ng deliberation kung ito ba ay dapat i-refer sa Committee on Justice. Now, kung if it is a sham complaint, even if endorsed ng isang kasamahan nila sa Kamara, at that point in time, the House as a body ay pwedeng magdesisyon na hindi ito i-refer sa Committee on Justice. Ganon ang tamang proseso. Okay. So within that time, 10 session day period, dapat ma-certify na hindi yun sham complaint, attorney. Tama ho ba? Yung 10 session days ay para i-refer ito ng Committee on Rules isama sa order of business. May 10 session days. Now, pag nasama na ito sa order of business, may 3 session days para ito i-refer sa Committee on Justice. Now, pag nasama ito sa order of business, dapat talakayin ito ng House. At during those 3 session days, pwede nilang pagdebatehan ito sa plenary. Pag-usapan nila, pwede nilang suriin kung dapat ba i-refer ito sa Committee on Justice. So, during those 3 session days, yan ang protection against sham complaints. Yung mga complaints na gawa-gawa lamang o para lamang matrigger yung 1-year bar rule. So may safety net pa po pala, attorney, ano? So walang reason for alarm para ho doon sa, kasi may mga ilang mambabatas o members ng House nang sabi upon the kung sakali daw na upon the filing of impeachment case ay considered na bilang initiated, dapat na unahan na lamang yung bilangan ho dito. So wala pong cause for alarm para ho dito, attorney. Hindi totoo yan. Napakalayo yan sa House Rules and Impeachment nila. Napakalayo yan sa sitwasyon. Hindi ito unahan. No? Hindi ito unahan dahil hindi naman sinasabi sa Francisco ruling, sa Francisco versus House of Representatives, na pagka-file, kung sino unang mag-file, yun na yun. May proseso na inilay down, no? Inilatag yung Korte Suprema sa Francisco ruling, sa Francisco versus House of Representatives na isinampa ko, inihain ko noong 2003. Now, ang ginawa ng Korte Suprema dito sa Duterte versus House of Representatives ay nilinaw lamang yung proseso niyan. Hindi dinagdagan kasi kahit yung inilatag ng Korte Suprema kung ano ang dapat gawin para masunod yung saligang batas natin na nagsasabi na meron tayong karapatan sa due process, kahit yan ay hindi bago, nilinaw lamang ng Korte Suprema. Halimbawa lang, ginagamit ko nga analogy ito. Kung ikaw isang mamamayan, sinampahan ka ng kaso sa piskalya, hindi ka binigyan ng kopya, hindi mo alam, then bigla na lang nasa korte na yung kaso mo at saka lilitisin ka na. Ano ang sasabihin mo, di ba? Para kang pinagkaitan ng iyong karapatan sa due process, opportunity to be heard, notice, para ka sumagot at para magkaroon ng hearing. That was the due process clause doon ho sa ruling ng Korte Suprema. By the way, sa mga listeners ho natin, mga viewers ho natin na mga Kabumbukas Nation, si Attorney Francisco pong nagsilbing petitioner doon sa landmark Supreme Court decision na Francisco versus House of Representatives. By GR number po ito na 160261. Yan po ay noong 2003 of November. Bumbujay, with your questions, Bumbujay? Sa second topic po tayo, attorney, sa ngayon nasa archive na ng Senado ang impeachment complaint which was decided last Wednesday. Maituturing pa rin bang legal ang naging hakbang ng Senate considering yung ruling ng Supreme Court na void ab initio itong complaint? Yun yung tamang hakbang, no? Tama yung hakbang na pag-archive. Hindi pinatay, hindi yan dinismiss, hindi pinatay, isinantabi lang kasi merong motion for reconsideration sa Supreme Court. Dahil, pahalimbawa lang at nagtuloy-tuloy,
yung hearing sa Senate o kung dinismiss yan, paano kung yung naging desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration ay salungat sa naging aksyon ng Senado? Kaya tama lamang isang tabi at bilang pagrespeto sa Supreme Court as the final arbiter, tama lamang na aantayin. Pag sinabi ng Supreme Court, nagkamali kami, then the Senate has to proceed with the trial forthwith, kaagad-agad. Kailangan sila magtuloy-tuloy. Pero pag sinabi ng Supreme Court na tama yung naging desisyon nila, pinagtibay, ang House of Representatives ay dapat tumalima. Maraming mga abogado dyan, alam nila ano ang dapat nilang gawin. At ang nakikita ko dito, pag sinabi ng Supreme Court na tama yung decision nila, yung House Rules of Procedure on Impeachment Proceedings, yung impeachment rules ng House, babaguhin nila yan. Babaguhin nila yan para yan maging consistent sa sinasabi ng Korte Suprema. Yan ang nangyari noong 2003. Walang nagreklamo na bago ito. Ginawa ng House in 2003 yung Francisco ruling, Francisco versus House of Representatives, isinama nila sa court sa impeachment rules. At on page 1, nandoon yun, nakalagay, Francisco versus House of Representatives. And considering that there were 4 senators doon na nag-vote ng anti doon nga sa pag-archive nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, according to Senator Sherwin Gatchalian, attorney, under the rules, itong impeachment complaint can be returned to the order of business and this is one of the available mechanism. What's your take on that, attorney? Would you support this kind of move? Yeah, nasa ano yan, nasa Senado yan. Pag sinabi ng Supreme Court na nagkamali sila at binago nila yung desisyon at dapat itong impeachment complaint ay magtuloy-tuloy, ang dapat gawin ng Senado, may proseso sila diyan. Maaring magkaroon ng motion, magkaroon ng motion yung 5 senador para ibalik yon, kunin sa bodega. Ika nga, at ibalik dun sa order of business at maaari namang magkaroon ng suspension of rules at saka buhayin yon. Okay. Attorney, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano? Alam kong busy-busy ho kayo after ho nitong mga serye, ruling from the Supreme Court and of course doon sa naging decision lately ng Senate. Kung sakali po, halimbawa, last na question na lang po ito, Attorney, no? Kung sakali po na hihingin po ang inyong expertise kapag nagkaroon halimbawa ng oral argument, Attorney, after po nitong MR from the Camera, willing ho kayo na, magbigay ho ng inyong mga expertise doon, Attorney? Nasa Supreme Court yan, no? Isang ayaw kong pangunahan yan na magkakaroon ng oral arguments, pero ang mga iniimbitahan lang nila ay usually dating mga justices ng Supreme Court. Pero kung sakaling marapati nila na may maitulong ako, isang magiging malaking karangalan yan. For joining us, Attorney Francisco, ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat sa inyo. Si Attorney Ernesto Francisco Jr. mga kababoy sa pong batikang constitutional litigator.